Kaya naman pala nag-iingay itong si Anjo Iliana. Dahil kung matatandaan ninyo, hinamon pa niya si Senate President Tito Soto na kapag hindi daw tumigil ang mga bayarang vloggers ni Tito Soto, ay mapipilitan siyang isa publiko ang escabeche ni Tito Sen. Tapos, babawiin niya at sinabi niyang binlaugh lang niya si Tito Sen. Hindi kaya natakot lang si Anjo Iliana na pwede siyang kasuhan ng cyber libel ni Tito Sen? Tandaan po natin sa batas, totoo man o hindi ang iyong pinaparatang o yung kinakalat ninyong chismis tungkol sa isang taong gusto nyong siraan, pwede pa rin po kayong managot sa ilalim ng batas ng cyber libel. So, tagumpay nga naman si Anjo Iliana. Pinag-usapan siya ng madlang tao. Yun naman pala, kaya siya naglaban bawi dahil nung unang sinabi niyang i-reveal daw niya yung escabeche ni Tito Sen. Tapos bumawi at sila daw ay nagkaroon ng ceasefire ay para magkaroon ng awareness dito kay Anjo Iliana. Yun naman pala, gusto niyang tumakbo sa isang government position. Dahil ayon po dito sa statement ni Anjo Iliana, gusto nila akong tumakbong senador. Yung iba nga, vice president. Yung iba, president. Ang mga DDS nga naman, ang tataas ng lipad. Sa bagay, libre po ang mangarap. Gumawa ka lang ng ingay ay may karapatan ka ng tumakbong senador or vice president or president dahil yun ang gusto ng kanyang mga taga-suporta. Gaano ba kadami ang taga-suporta ni Anjo Iliana para sa ay manalong presidente or vice-presidente, let alone manalo bilang senador? Pero siyempre, ang alam ni Anjo Iliana, dumikit ka sa mga DDS, mananalo ka. Ay baka nakakalimutan ni Anjo na iilan lang sa mga tumakbong senador sa kampo ng mga Duterte ang nanalo noong 2025 elections. Sa bagay, malay nyo, suntok sa buwan, manalo itong si Anjo Iliana bilang senador. Dahil sigurado naman, ito ay i-endorso ni Senator Robin Padilla. At kung kayang manalo ni Robin Padilla bilang senador, si Anjo Iliana pa kaya? Ay nako, alam niyo naman ang style ng mga DDS. Kailangan mag-ingay muna kayo. Negative man o positive, basta mag-ingay kayo. Kalabanin ninyo ang gobyerno. Batikusin niyo si President Bongbong Marcos at lahat ng sangay ng gobyerno. Lahat ng departamento, lahat ng tao ni President Bongbong Marcos. Batikusin ninyo, mag-ingay kayo para makuha ninyo ang simpatya ng mga DDS. Ng mga DDS lang. Tingnan nyo si Barsaga. Gusto palang maging House Speaker. Di nag-ingay. Nakuha ba niya ang speakership? Hindi. Ito naman ngayon si Anjo Iliana. Nag-iingay. Dinamay pa si Tito Sen. Nagpasabog ng escabeche. Tapos babawiin. Ang dahilan? Gustong tumakbo. Ay, hindi pala. Gusto siyang patakbuhin ng kanyang mga supporters. Sabi niya rito, followers ko, pinapatakbo akong senador para meron daw silang boses sa Senado. Mga mahihirap na tao ito. Talagang gagamitin ang mahihirap na tao. Na akala mo iboboto sila lahat nitong mga mahihirap na taong sinasabi ni Anjo. Sabi po dito, sinabi ni Anjo Iliana na ang kanyang pagtakbo sa Senado ay bunga ng panawagan ng kanyang mga taga-suporta, partikular na mga ordinaryong mamamayan na nais magkaroon ng tunay na boses sa mataas na kapulungan. Teka muna, dahan-dahan sa pagsasalita, Anjo. Sa tingin mo, wala kang nasasagasaan ng mga senador ngayon? Paano na lang si Robin Padilla? Hindi ba ang masang Pilipino ang nagluklok sa kanya diyan sa kanyang pwesto? Yung mga senador ngayon na isinasangkanan lagi ang mga mahihirap. Kaya sila napunta sa pwesto nila ay dahil sa mga mahihirap na taong ito. Hindi ba sila mga boses ng taong bayan? Ang ibig mong sabihin, ikaw ang magiging tunay na boses ng mga ordinaryong mahihirap na mamamayan diyan sa mataas na kapulungan. Mag-isip-isip ka ng style, Anjo. You will never make it to the top kung ikaw ay mananagasa. Sinagasaan mo si Tito Sen. Ngayon, sinasagasaan mo yung ibang mga senador.
na pinalilitaw mo na wala silang mga kwentang senador, ikaw ang may kwenta dahil ikaw ang tunay na boses nila. Ayon kay Iliana, karamihan sa mga humihikayat sa kanyang tumakbo ay mula sa hanay ng mga mahihirap na matagal nang nananawagan ng mga lider na may malasakit sa kanilang kalagayan. Ang galing! Iboto nyo si Anjo Iliana dahil siya ang tunay na boses ng mga mahihirap. Tatakbo ka lang palang senador, maninira ka pa ng kapwa mo. Sabi pa niya, yung mga followers ko, pinapatakbo akong senador para daw meron silang boses sa Senado. Mga mahihirap na tao ito. Sige pa, pigain mo pa ng gusto, Adjo, yung mga mahihirap na tao para iboto kanila. Sapat na ba na pigain mo sila para iboto kanila? Ano na ba ang napatunayan mo? Ang maging style DDS? Ang maninira para makuha mo ang simpatya ng taong bayan? Sabi pa ni Anjo, kapag nanalo akong senador, mababawasan ng isang magnanakaw. Madadagdagan ngayon ng isang honest na senador kung sakaling manalo ako. Ay, kung matapang ka pala magsalita, Anjo, pangalanan mo kung sino yung mga magnanakaw na senador at kung sino yung mga honest. Kaya parang awa nyo na, kayong mga sumusuporta kay Anjo Iliana, para magkaroon ng isang honest na senador. Iboto nyo siya. Kung doon nga sa sinasabi mong ilalabas mo yung escabeche ni Tito Sen, naging honest ka ba? Akala mo puntos mo na yon? Lalaban ka, tapos babawi ka? Aba hindi ganyan sa Senado. Dapat kung may nakita kang katiwalian, pangatawanan mo, panindigan mo. Hindi yung lalaban ka, tapos kapag napansin mo na ikaw rin ang talo, bigla kang babawi. Sinabi pa ng soon-to-be #1 senator sa 2028 elections, babaguhin natin ang bulok na sistema ng Senado. Handang palitan ni Anjo Iliana si Senate President Tito Soto kung papalarin sa 2028. Ito sinasabi ko sa inyo, yung style, no? Mananagasa talaga. Babaguhin daw yung bulok na sistema ng Senado. So, ang ibig sabihin ni Anjo Iliana, lahat ng tao dyan sa Senado, bulok kayong lahat. At ito ang isang Anjo Iliana, lilinisin, babaguhin ang bulok na sistema ninyo. O nakita ninyo, mayroong isang matapang na Anjo Iliana na babanggain kayong lahat dahil sinabihan kayong bulok ang sistema ninyo na matagal nang alam ng taong bayan. Pero ito ang magiging bagong bayani. Tatalbogan pa niya si Kiko Barsaga. Dahil itong si Anjo ay babaguhin ang bulok na sistema at aalisin lahat ng bulok na senador. Dahil babaguhin daw niya ang bulok na sistema ng ating mga senador ngayon. Naku, kapag ganyan, #1 ka talaga. Ikaw ang magiging bagong Robin Padilla. Palitan mo si Robin Padilla dahil bulok pala itong si Robin Padilla. Kasama kasi siya doon sa Senadong babaguhin ni Anjo Iliana. Daming mo na rin si Bato, si Bongo, si Amy Marcos, si Rodante Marcoleta. Dahil kasama sila dyan sa bulok na sistemang gustong baguhin ni Anjo Iliana. Tiwala at determinasyon, ito ang ipinakita ni Anjo Iliana matapos niyang kumpirmahin ang kanyang plano na tumakbo bilang senador sa 2028 elections. Sa isang panayam, sinabi ni Anjo na kung siya ay papalarin, handa siyang palitan si Senate President Tito Soto at magdala ng bagong sigla at direksyon sa mataas na kapulungan. Ay, ito na nga ang bagong Kiko Barsaga. So marahil, nakita ng mga DDS yan na hindi umiepekto ang style ni Kiko Barsaga, palitan natin ng isa pang attack dog. Yung isang maninira sa gobyerno para sa kanyang sariling interes. At yan na nga si Anjo Iliana. So, kapag nanalo si Anjo Iliana, papalitan niya si Senate President Tito Soto. Ang akala ba ni Anjo, kung sakaling mapalitan man si Tito Soto bilang Senate President, siya ang iboboto ng kanyang mga kapwa senador? Mas marami pa ang naghahangad maging Senate President. Tapos ang taas ng lipad ni Anjo na siya ang papalit kay Tito Sen. Ayon pa sa kanya, hindi niya intensyong bastusin ang kanyang dating kaibigan at mentor, ngunit anya, panahon na upang magbigay daan sa mga bagong leader
na may sariwang pananaw at malasakit sa mamamayan. Hindi niya intensyong bastusin si Tito Sen matapos niyang hamunin at balaan na ilalabas niya ang iskabetche daw ni Tito Sen. Hindi pa pala pambabastos ang ginawa ni Anjo Iliana na yon. Sabi pa niya, kailangan ng mga bagong leader na may sariwang pananaw at malasakit sa mamamayan. So kayong lahat dyan sa Senado, wala kayong mga malasakit sa mamamayan. Dahil sinabi ng ating would-be senator na bulok kayong lahat dyan, bulok ang sistema ninyo, kailangan na kayong palitan lahat. Kailangan daw ng sariwang pananaw dahil lahat kayo dyan ay matatanda na. Sabi pa ni Anjo, matanda na si Tito Soto at tapos na ang panahon niya sa Senado. Panahon na para sa mga bagong muka at bagong sistema. Kailangan nating baguhin ang bulok na sistema at ituwid ang mga maling gawi. Talagang ano to Kiko Barsaga II, na akala mo sila ang sasalba sa lahat ng kabulukan ng ating sistema. Sila, ang mga tulad ni Anjo Iliana at Kiko Barsaga, ang mga sariwang muka na magbabangon sa ating bansang Pilipinas. Dagdag pa ni Anjo, kumpiyansa siya sa kanyang kandidatura, lalo na kung makakamit niya ang suporta ng Duterte Black. Naniniwala siyang malaki ang tsansa niyang manalo kung susuportahan siya ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Senador Bongo. Sunod-sunurin mo ang pagsipsip para ikaw ay suportahan ng mga DDS. Ani pa ng dating aktor at TV host, kung susuportahan ako ng Duterte Black, malaki ang posibilidad na manalo ako. Gusto ko lang ipakita na kaya rin ng simpleng tao na baguhin ang Senado. Hindi kailangan maging trapo o politiko mula pagkabata. Plano ni Anjo na ituon ang kanyang kampanya sa paglaban sa korupsyon, pagpapababa ng buwis para sa middle class at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa kabataan. Ang Senado ay hindi dapat maging entablado ng mga luma at pagod na pangalan. Dapat ito ay maging tahanan ng katotohanan, kabataan at pagbabago. Teka muna, ilang taon na ba si Anjo para tawagin niya yung sarili niyang kabataan? Pabayaan na po natin. Lahat naman talaga may pangarap na gustong abutin. Kaya lang sa susunod, ibahin mo yung style mo, Anjo. Hindi ka makakarating sa iyong gustong paroroonan kung mananagasa ka at maninira ng ibang tao. Dahil akala mo ba, ikabubuti mo yung mga yon? Hindi. Makikita kagad ng taong bayan kung anong klase kang magiging politiko. Kayo po, kung sakaling tumakbo man itong si Anjo Iliana bilang senador at ang gusto pa nga daw ng iba niyang mga supporters, tumakbo siya bilang vice-presidente o kaya ay presidente, iboboto niyo ba siya? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.